May isang matandang babae na kilala sa buong bansa bilang isa sa pinakamayayamang tao sa buong mundo. Ang kanyang pangalan ay Doña Elena Monteverde, ang nagtatag at may-ari ng napakalaking worldwide company. Welcome to this channel. What you think? Isang kumpanyang may mga sangay sa iba't ibang bansa at tumutulong sa libu-libong manggagawa. Sa kabila ng kanyang kayamanan, simple lamang ang pamumuhay ni Doña Elena. Matagal na pumanaw ang kanyang asawa dahil sa sakit sa puso. Isang pangyayaring labis niyang ikinalungkot. Simula noon, ibinuhos niya ang kanyang lakas at panahon sa pagpapalaki ng kanilang nag-iisang anak na lalaki, si Miguel. Si Miguel ay kabaliktaran ng inaakala ng marami sa isang anak ng bilyonaryo. Siya ay mabait, mapagpakumbaba, at maawain sa mahihirap. Madalas siyang makitang palihim na bumibisita sa mga komunidad upang magbigay ng tulong, pagkain, edukasyon, at pag-asa nang hindi ipinapaalam kung sino siya. Dahil sa katandaan at paghihina ng katawan, napilitan si Doña Elena na ipasa ang pamamahala ng worldwide company. Ngunit sa halip na kay Miguel agad ito ibigay, ipinagkatiwala niya muna ang kumpanya sa kanyang matagal ng sekretarya, si Miss Clara Reyes. Isang babaeng halos 30 taong naglilingkod sa kanya. Tahimik, masipag, at tila lubos na mapagkakatiwalaan. Hindi alam ng marami na sa likod ng mga pader ng worldwide company, may mga lihim na unti-unting nabubunyag. Habang abala si Miguel sa pagtulong sa mga nangangailangan, may mga desisyong ginagawa si Miss Clara na hindi alam ni Doña Elena. Isang gabi, habang nakaupo si Doña Elena sa kanyang silid at tinititigan ang lumang larawan ng kanyang asawa, bigla niyang naramdaman ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kutob na may mali siyang desisyon. Samantala, si Miguel ay nakatanggap ng isang hindi inaasahang lihim. Isang lihim na nagbabago hindi lamang ng kanyang buhay, kundi ng kapalaran ng buong worldwide company. Ang lihim ng worldwide company. Sa loob ng mararangyang gusali ng worldwide company, iba ang mukha ni Miss Clara Reyes. Kapag kaharap si Doña Elena, siya ay magalang, mahinahon, at laging nakangiti. Tila isang huwarang sekretarya na lubos na mapagkakatiwalaan. Ngunit kapag nakatalikod na ang matandang bilyonarya, unti-unting lumilitaw ang kanyang tunay na ugali. Sa mga empleyado ng kumpanya, si Miss Clara ay kilala bilang isang malupit na katiwala. Madalas siyang sumisigaw, magbanta, na magtatanggal ng empleyado kahit sa maliit na pagkakamali. Hindi niya alintana ang pagod ng mga manggagawa, basta't lumaki ang kita ng kumpanya at masunod ang kanyang mga utos. Kung ayaw nyo, maraming gustong papalit sa inyo. Madalas niyang sinasabi habang malamig ang tingin ng mga empleyadong nanginginig sa takot. Hindi alam ni Doña Elena ang lahat ng ito. Dahil sa kanyang edad at panghihina, bihira na siyang bumaba sa opisina. Buo ang kanyang tiwala kay Miss Clara, lalo na't matagal na itong naglilingkod sa kanya. Ngunit sa likod ng katapatan na ipinapakita, may nakatagong plano ang sekretarya. Isang planong unti-unti na niyang isinasagawa. Tahimik na inaayos ni Miss Clara ang mga papeles, pinipirmahan ang mga kontrata, at kinakausap ang mga investor sa ngalan ni Doña Elena. Unti-unti niyang inilipat ang kapangyarihan sa kanyang sarili. May mga dokumentong sadyang hindi ipinapakita sa may-ari. At may mga kasunduang lihim na siya lamang ang nakakaalam. Ang kanyang pinakamalaking balak, ang gawin ang buong worldwide company at iwan ng walang kapangyarihan ang tunay na may-ari. Samantala, si Miguel ay patuloy sa kanyang mga gawaing makatao. Isang araw, habang namimigay siya ng tulong sa isang komunidad, may lumapit sa kanya isang lalaking mukhang pagod at puno ng takot. Ito ay si Ramon, isang dating empleyado ng worldwide company. Bigla na lamang tinanggal sa trabaho. Ginoo, mahina nitong sabi.
Hindi ko po alam kung sino kayo. Pero mabuti po ang puso ninyo. Kailangan niyo pong malaman ang nangyayari sa kumpanya. Doon unang narinig ni Miguel ang mga kwento tungkol sa kalupitan ni Miss Clara. Ang pagmamaltrato sa empleyado, ang sapilitang overtime, at ang mga lihim na dokumentong pinipirmahan ng walang pahintulot ng kanyang ina. Nabahala si Miguel. Hindi niya agad hinusgahan ang sekretarya. Ngunit may kung anong bumabagabag sa kanyang damdamin. Naalala niya ang lihim na kanyang natanggap ilang araw bago iyon. Isang lihim na naglalaman ng babala. Mag-ingat ka sa taong pinakamalapit sa iyong ina. Kinagabihan, kinausap ni Miguel si Doña Elena. Ngunit sa halip na magalit, napaluha ang matanda. Kung totoo man ang sinasabi mo, wika niya, ibig sabihin ay nagkamali ako ng tiwala. Nagpasya si Miguel na kumilos ng tahimik, ngunit matalino. Sa tulong ng ilang tapat na empleyado, sinimulan niyang suriin ang mga dokumento ng kumpanya. Isa-isang lumabas ang mga ebidensya, mga pirma, mga lihim na kasunduan, at mga desisyong hindi kailanman ipinapaalam kay Doña Elena. Samantala, lalong lumakas ang loob ni Miss Clara. Pakiramdam niya ay hawak na niya ang buong kumpanya. Hindi niya alam na ang bawat galaw niya ay unti-unting nahuhuli. Sa araw ng taunang pagpupulong ng Worldwide Company, inaasahan ng lahat ang karaniwang talumpati ni Doña Elena. Ngunit sa halip, si Miguel ang tumayo sa entablado. Hawak ang mga dokumentong maglalantad sa katotohanan. At doon nagsisimula ang pinakamahalagang yugto ng kwento, ang araw ng paghuhusga. Kung saan lalabas kung sino ang tunay na naglilingkod at sino ang nagkanulo. Isang umaga, habang tahimik ang buong mansyon, biglang nakaramdam si Doña Elena ng kakaibang lakas. Para bang may tinig sa kanyang isipan na nagsasabing kailangang bumalik siya sa lugar na minsan niyang pinamunuan. Walang sinabi kahit kanino. Kahit kay Miguel, nagpasya siyang bumisita sa lumang opisina. Ang silid na ngayon ay ginagamit ni Miss Clara Reyes. Habang dahan-dahan siyang naglalakad sa pasilyo ng Worldwide Company, bumabalik sa kanyang alaala ang mga taong pinaghihirapan niya ang kumpanya. Ang mga gabing walang tulog, ang mga pangakong binitawan ng kanyang yumao ng asawa. Pagdating niya sa harap ng pinto ng opisina, tinaas niya ang kanyang kamay upang kumatok. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang daliri sa pinto, may narinig siyang boses. Siguraduhin mong mailipat na ang mga papeles sa pangalan ko. Mariing wika ni Miss Clara sa kabilang linya ng telepono. Kapag naisara na ang kasunduan, wala nang magagawa ang matanda. Parang tinamaan ng kidlat si Doña Elena. Nanginig ang kanyang katawan sa galit at sakit. Hindi lamang dahil sa pagtataksil, kundi dahil sa pagwawasak ng tiwalang matagal niyang inaalagaan. Ang babaeng itinurin niyang kanyang kamay ay siya palang magpapabagsak sa kanya. Tahimik na umurong si Doña Elena, pilit pinipigilan ang luha at galit. Sa sandaling iyon, isang malinaw na pasya ang nabuo sa kanyang isipan. Mula noon, pinlano na ni Doña Elena ang kanyang pagbabalik sa Worldwide Company. Ngunit hindi bilang isang may-ari na nagagalit, kundi bilang isang matandang nagmamasid. Nagbalik siya sa kumpanya na tila may simpleng hangarin, makumusta ang mga empleyado at silipin ang kalagayan ng negosyo. Hindi niya ipinapaalam kay Miss Clara ang tunay na dahilan ng kanyang pagbisita. Sa halip, nagkunwari siyang mahina at wala nang interes sa pamamalakad. Upang lalo pang lumakas ang loob ng sekretarya. Salamat at nandito ka pa rin, Miss Clara. Wika ni Doña Elena. Minsang nagkita sila. Ikaw na talaga ang umaasikaso ng lahat. Ngumiti lamang si Miss Clara. Isang ngiting puno ng kumpiyansa at lihim na ambisyon. Hindi niya alam na ang bawat salita niya ay binabantayan at ang bawat dokumentong kanyang ginagalaw ay may matang nakamasid. Sa lihim, kinausap ni Doña Elena ang ilan sa mga pinakamatatandang empleyado, yaong mga taong kasama niya bumuo ng Worldwide Company. Mula sa simula,
Doon niya nalaman ang buong lawak ng kalupitan ni Miss Clara at ang takot na bumabalot sa mga manggagawa. Mas lalo lamang tumibay ang loob ng matanda. Tahimik na sinimulan ni Doña Elena ang pagkolekta ng ebidensya, mga lihim na kontrata, mga record ng pang-aabuso at mga pirma na ginamit ng walang pahintulot. Sa tulong ng isang pinakakatiwalang abogado at ang kanyang anak na si Miguel, binuo niya ang isang plano na hindi kailanman iisipin ni Miss Clara. Hindi paghihiganti ang nais ni Doña Elena, kundi katarungan para sa kumpanya, para sa mga empleyado at para sa alaala ng kanyang asawa. At sa bawat araw na lumilipas, papalapit ang sandali ng katotohanan. Ang araw na babagsak ang maskara ni Miss Clara sa harap ng lahat.